Good evening. And first of all, I would like to welcome you to the Manila Cathedral, the Mother Church of the Philippines, especially those who came from faraway places. And together with Father Biel, I would like to greet all of you maligayang araw ng kapistahan ng Immaculada Concepcion. Happy Feast Day! Happy Feast Day! My dear brothers and sisters, our two readings today, the first reading in the Gospel, speak of two women. And aside from being women, these two, Eve and Mary, would be mothers soon. But I think that's all that is similar to both of them. And the dissimilarity is so drastic and radical. Eve represents what is wrong with humanity. We have heard in the first reading how they fell. God has only one command to them. I give you everything. You may eat everything in this paradise. This is for you, a privilege given to them. And God has only one command: do not eat the fruit of the tree. Isa lang ang utos ng Diyos. Gawin nyo na lahat. Wag lang ninyong kainin ang bunga ng punong yon. At anong nangyari? Sinuway nila ang utos ng Diyos. And I said, Eve represents what is wrong with humanity, what is wrong with us. If we look back at our history as people, from the very beginning until now, seems to be a common thread. Human persons does not trust God. Does not trust God. Tempted by the serpent, he harbors the suspicion that God takes something away from me. Ang tao, ang iniisip, ang dami namang utos ng Diyos. Ayaw lang mang akong maging masaya ng Diyos. Gusto lamang akong sakalin ng Diyos. Gusto lamang nitong putulin ang aking kalayaan. God is a rival who takes away my freedom. Hindi ba ganun tayo? Balikan ninyo ang anyong pagkabata. Nung simula pa lamang tayong naglalakad, nagsisimula pa lamang tayong magkaroon ng isip, sinasabihan tayo ng ating mga magulang, huwag kang pupunta dyan, huwag mong hihipuin yan, huwag mong gagawin yan. At ano ginagawa nating madalas? Gagawin natin kung ano yung ipinagbabawal sa atin. Kuminsan nga ang bata, kapag inaakay ng magulang, anong gagawin ng bata? Nagpupumiglas. Ayaw niyang siya'y hinahawakan. Kaya kuminsan sasabihin ng magulang, o sige, kung ayaw mo magpahawak, bahala ka sa buhay mo. At siya'y nadadapa, at siya'y nasusugatan. Ganun ang tao. Sabi nga mas lalong pinipigilan, lalong nanggigigil. Ayaw ng pinagsasabihan, ayaw ng pinagbabawalan. At ang katwiran ay, gagawin ko kung ano ang gusto ko, sapagkat malaya ako. Kahit minsan sa katawan natin, ganun ang ating pag-iisip. I will do whatever I want with my body. This is my body, and I am free to do with my body whatever I want. That is wrong. That is what is wrong with humanity. Humanity that wants to be independent from God.
Hindi ba't ganun sina Adan at Eva? Simple lang naman ang utos ng Diyos. Gawin niyo ang lahat. Huwag niyo lamang kainin ang bunga ng punong ito. At inisip nila siguro, bakit? Anong karapatan mong sabihan kami kung ano ang gusto naming gawin? Malaya kami na gawin ang gusto namin. And look and behold, where did it bring us? Where did it bring them? And that is one lesson that we should learn. We cannot run away from God and not suffer the consequences. We cannot disobey God and not suffer the consequences. Kapag matigas ang ulo at hindi marunong sumunod, maging handa ka sa magiging bunga ng pagsuway. Kaya nga, yung dating pribilehiyong ibinigay sa kanila ay binawi ng Diyos. Yung dati nilang masayang buhay dahil kapiling nila ang Diyos ay nawala na bago. We cannot run away from God without suffering from its consequences. That is Mary. She represents what is wrong with humanity. And there is Mary. There is Mary who somehow represents what can man be when he obeys. We have heard a very familiar gospel. You will hear it again sometime during Simbang Gabi. Mary, a simple woman, a teenager, also free to do whatever she wanted. When given the plan of God, said yes to the plan of God. Eve said no to God's will. Mary said yes to God's plan. Ang tanong lang ng mahal na birhen hindi bakit no? Why? Why me? Why not other women? Why me? No, that was not the question of Mary. The question of Mary was, how can this be? I surrender already myself to God's will. But the question is, how? How will this be? Paano? Susundan ko ang plano ng Diyos. Pero paano ito mangyayari? Wala akong nakikilalang lalaki. And with the yes of Mary, we know very well that it started the salvation history. It started the redemption of mankind. Kung kay Eva sa kanyang pagsuway ay pumasok ang kasalanan at kamatayan, kay Maria sa kanyang pagsunod ay pumasok ang kaligtasan. Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Those words signified the beginning of man's salvation. Ito, nasasabi ko madalas sa aking homily. Minsan, nakakalimutan natin yung sinasabi natin, yung ginagawa natin, ay laging may epekto, mabuti o masama sa kapwa natin at sa ating sarili. Kaya ingat po kayo sa mga sinasabi ninyo. Ingat kayo sa mga ginagawa ninyo, sa ginagawa natin, sapagkat anumang sabihin natin, anumang gawin natin, laging may epekto hindi lamang sa ating sarili, kundi maging sa ibang tao. Si Eva, sa kanyang pagsuway, nadamay tayong lahat. Nadamay tayong lahat. Kaya nga tayo binibinyagan.
para malinis tayo sa kasalanang minana natin sa mga unang magulang natin. Yung kanilang pagkakamali, pati tayo nadamay. Pero yung pagsunod ni Maria, yung kanyang pagtalima sa kalooban ng mahal ng Panginoon, ay nagdamay din sa atin tungo sa kaligtasan. Be careful with what you say. Be careful with what you do. They will always have consequences to us and to others. And therefore, the question is this: between Eve and Mary, who do we imitate? Who would want us to be? Si Eva, na akala niya hindi niya kailangan ng Diyos? O si Maria, na laging sumusunod sa kalooban ng Ama? Si Eva, na mali ang pagkaunawa sa kalayaan, iniisip niya, pwede niyang gawin kahit anong kanyang gusto? O si Maria, na bagamat malaya, ay ginamit ang kalayaan para sumunod sa kalooban ng Ama? Every day, we are faced with the challenges of choosing between the example of Eve and the example of Mary. Let us ask the intercession of the Blessed Mother that we too may be like her, so that when God reveals to us His plan, even if we don't understand fully the plan of God, we will always be ready to say yes to God's plan. Alam nyo, sa totoo lang po mga kapatid, marami sa mga problema natin sa buhay ay nag-uugat sa ating pagsuway sa gusto ng Diyos. Balikan yung mga naging problema niyo sa buhay. At matutuklasan ninyo, marami sa ating problema ay bunga ng ating pagiging matigas ang ulo. Tama? Kaya tayo nagkakaginto, kaya hindi tayo umaasenso, kaya nagkakaloko-loko ang buhay natin, ay sapagkat madalas ang ipinagpipilitan natin ay kung ano yung gusto natin at hindi kung ano yung gusto ng Diyos. Kung gusto nating maging maayos ang buhay natin, kung gusto nating gumanda ang takbo ng mundo, tularan natin si Maria, na bagamat malaya, hindi pinutol ng Diyos ang kanyang kalayaan. Hindi siya nirendahan. Nandoon pa rin yung kanyang kalayaan. Pero yung kalayaang iyon ay ginamit niya upang sumunod sa gusto ng Diyos. Ngayong ipinagdiriwang natin ang katangi-tanging pribilehiyo na binigay kay Maria, na siya'y ipinaglihing walang kasalanan. Hilingin natin ang kanyang panalangin. Dear Mother Mary Immaculate, make us be like you. Let us aspire to be like you. Pray for us that we too may always be ready to say yes to God. Yes to His plan. Amen.